May bago po panghatak sa mga turista ang Kamalig Albay, lalo na ngayong summer. Yan po ang mga tunnel na ginawang kuta ng mga sundalong Hapon noong World War II. Narito po ang report. Ilang hakbang pat natuntun din ng grupong ito ang kanilang destinasyon. Ang kuwebang ito sa Bundok Kitwinan. Isa lang sa 18 lagusan na open to the public na ngayon. Mismong ang alkalde ng Kamalig Albay nag-explore sa loob ng tunnel. Sir, mas ka lang dyan. Ayos! Matindi mayor ang mga ginawang tunnel Kakaiba. Ang pang-depensa. Luan na kita. Makasaysayan ang mga tunnel dahil noong World War II, nagsilbi pala itong mga kuta ng mga sundalong Hapon. At sorpresa ang naghihintay sa mga matatapos sa paglusot sa lagusan. Isang talon kung saan pwedeng mag-relax pagkatapos ng mahabang lakaran. Saktong-sakto ngayong ubod ng init. At ang bonus, walang entrance fee. Sa ngayon, libre kung may gusto mag-donate. Open naman sa donation. Umaasa naman ang Tourism Office na mapapanatili ang ikangay unspoiled na ganda ng lugar. Na isa na namang patunay na saan mang sulok ng bansa, may natatagong gandang naghihintay lang madiskubre. Para sa saksi, Mark Zambrano, nag-uulat. 6 na elepante naman ang nagkarerahan sa India bilang pagdiriwang ng kapistahan ng Hindu god na si Krishna. At game na game namang nakipagsayawan si Prince Harry sa kanyang pagbisita sa Jamaica. Saksiyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Masasabing ito na raw ang pinakamalaking karera sa India. Ang mga kalahok kasi mga elepante. Hila-hila ng kanilang guide, nagmamadaling nilakad ng mga napiling elepante may kalahating kilometrong karera na simula raw ng 10 araw na pagdiriwang para sa Hindu god na si Krishna. Sa huli, ang 36-year-old na si Gopi Kannan ang nanalo sa karera. Bilang premyo, siya ang magdadala sa imahe ng Diyos ng mga Hindu na si Krishna sa kabuuan ng kanyang kapistahan. Napasayaw naman si Prince Harry sa kanyang pagbisita sa Jamaica. Nanonood noon si Prince Harry ng pagtatanghal ng isang grupo ng mga kabataan na naiyain siya ng isa sa mga dancers sa dance floor. Tuwang-tuwa naman ang mga manonood. Ang pagbisita noon ng prinsipe ay bahagi ng pagdiriwang para sa Diamond Jubilee ni Queen Elizabeth. Mag-iisang buwan matapos ang pagkamatay ng pop legend na si Whitney Houston, haharap ang kanyang tanging anak na si Bobby Christina Brown sa interview kay Oprah Winfrey. Makakasama sa interview ng 19 anyos na si Bobby Christina, ang kapatid at ang sister-in-law ni Whitney. Kabilang sa mga inaasahang tatalakayin ng mga usapin hinggil sa pagkamatay ng kanyang ina. Para sa saksi, Dano Tingkong ko nag-uulat. Sa sports saksi, sumagot na ang 2 miyembro ng Philippine ASCAL sa reklamong sexual harassment ng dating presidente ng Philippine Olympic Committee na si Christy Ramos. Sa kanyang Twitter account, sinabi ni Angel Guirado na nababahala siya sa pwedeng gawin ng ilan para magmukha umano silang bida. Nilinaw niyang naka-shorts daw siya nang mag-check si Ramos sa Team ASCALs. At kung naka-underwear man siya, ay normal daw yon dahil nasa loob sila ng locker room. Sana raw ay humingi muna ng permiso si Ramos bago pumasok at kung hindi man ay dapat daw pinaghandaan na nito ang kanyang dadatnan. Gate ni Guirado, napakabigat at hindi raw makatarungan ng akusasyong sexual harassment. Nalulungkot naman daw si Lexton Moy nang mabalitaan ang mabigat na alegasyon. Tiniyak niyang maayos na tutugunan ang sensitibong sitwasyon. Una nang inireklamo ni Ramos ang pambabastos umano ni Moy at Guirado nang inspeksyonin niya ang koponan bilang match commissioner. Hugasan ng balita, ito ang Liga ng Katotohanan magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na po ang Born to be Wild. Ako po si Vicky Morales. Ako naman Arnold Glavio. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.